Ito ang balita sa ating kapuluan. Isang malakas na iskandalo sa Senado matapos maglabas ng mga di kapani-paniwalang aligasyon si Senator Miguel Zubiri laban kay Senator Martin Romualdez. Ayon kay Zubiri, nilaglag ni Romualdez ang mga kabalasugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinahayag ng senador na may mga dokumento at ebidensya na nagpapakita ng mga lihim na impormasyon tungkol sa mga katiwalian na inilalako umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga detalye na inilabas ni Zubiri ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng malaking tensyon sa loob ng Senado. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay Romualdez, maraming mga senador ang nabahala sa mga aligasyong ito. Tinatawag na isang bombshell revelation ang paglantad ni Zubiri na maaaring magdulot ng malaking epekto sa politika ng bansa. Patuloy pa ang pag-iimbisiga ng mga senador at inaasahan ang formal na pahayag mula sa lahat ng sangkot na personalidad. Samantala, ang Pangulo ng bansa ay nananatiling walang pahayag ukol sa issue. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na isang batas na gustong-gustong maipasa ni Speaker Martin Romualdez and of course yung mga kasamahan niya ang kongresista and even the President. Gusto nila to maipasa, kailang hindi pinagbigyan ng mga senador under the leadership of Senate President Zubiri. So ano yung batas na yan? Yung resolution of both houses number 6. Dalawang resolution yan. Yung resolution of both houses number 7 tungkol ito sa charter change, pasado na. Isinabmit na ng Kamara sa Senate. So ang Senado nag-open kahapon. Supposed to be, papaspasan din nila ang pagtalakay sa resolution of both of houses RBH 6 para maisakatuparan na yung charter change. So yan ang inaasam na mangyari ng mga kongresista. Makailang beses nag-pronounce si Speaker Martin Romualdez na meron siyang tiwala sa leadership ni Senator Zubiri na maipasa nila on time. Gusto nga nila nung Holy Week break dapat matapos na. Ay walang nangyari. So ang mga kongresista naipasa nila yung RBH number 7 yung Holy Week bago nag Holy Week break. So ang dream, ang desire ni Speaker Martin Romualdez bago mag-end itong second regular session ng 19th Congress by May 24, sana maipasa na yan. Yun ang inaasam nila. So ang tanong, anong commitment ng Senate leadership? Maipapasa ba nila yung RBH number 6? Yung chatcha, uusad na ba para maging maiplebisito na? The answer is no. Kaya, I'm sure, very, discouraged, dismayadong malaking pagkakadismaya ng House leadership dahil sa stand ng mga senador. Ito, sa headlines ng Philippine Star ngayon, yung title is Chatcha Chatcha not among Senate priority measures. Zubiri. Nagpahayag na ang mga senador, si Senator Zubiri, mayroon silang they have committed to pass 20 priority bills bago mag-end yung regular session by May 24
ipapasa nila 20 priority bills. As far as PBBM is concerned, the Speaker of the House, priority nila yung Chacha. Kaya lang, sorry na lang, yung Chacha hindi naisama sa 20 priority bills na nakalagay sa tinatawag nilang Common Legislative Agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council or CLA-LEDAC. So itong nailista dito na 20, babasahin ko mamaya, hindi kasama ang Chacha. So, anong mangyari sa Chacha? Wala na. Sasayaw na lang sila yung mga nagsusulong ng Chacha dahil hindi talaga maipapasa. Okay. So, basahin ko lang ha, yung mga priority bills na ipapasa. Number 1, Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act. Philippine Maritime Zones Act. The Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Tatlo na yan. Pangapat, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. 5. Self-Reliant Defense Posture Act. Number 6. Academic Recovery and Accessible Learning Program Act. 7. Anti-Financial Accounts is Coming Act. Number 8. VAT on Digital Services and Transportation Act. Number 9. Amendments to the Government Procurement Reform Act. 10. Blue Economy Act. Number 11. Waste to Energy Act. 12. Unified System of Separation, Retirement, and Pension of Military and Uniform Personnel. 12. Number 13. New Separation, Retirement, and Pension System for the Military and the Uniform Personnel. Number 14. Enterprise-Based Education and Training Program Act. Number 14. Ito, pinaka-the best para sa akin. Mandatory ROTC Act. Number 15. Amendments to the Universal... number 16 na pala. Amendments to the Universal Health Care Act. Number 17. E-Government E-Governance Act. Number 18, Department of Water Resources Act. Number 19, Konektadong Pinoy Act. And number 20, Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigatory the Economy Act 20. So, yun. Ipapasa. Yan ang commitment ng Senate leadership by May 24. May ipapasa lahat yan. Kasi different stages yung mga bill na yan. Ang isang bill ata, for signature na lang ang Pangulo eh. So, Chacha. Where is Chacha? Wala na. Sayaw na lang. So, ano ang mangyayari? So, baka dahil hindi priority, baka matapos na itong 19th Congress bago mag-eleksyon ng 2025, hindi pa rin na ipapasa yung Chacha na yan. So, again, I can just imagine yung discouragement ng mga leaders ng House of Representatives dahil nag-marathon hearing sila nung bago mag-break ng Holy Week para lang maipasa na sa Senado at umaasa sila i-prioritize ng Senado ay hindi naman pala. So baka itatakil na lang yan sa 20th Congress after ng 2025 midterm election. So, goodbye kasi napakalakas ng dating. Ito bakit hindi prioritize
ng Senate yung Chacha. Malaki ang impact yung survey ng Pulse Asia, yung 88% ng mga respondents nagsasabi na ayaw nila ng charter change now and in the future. So, sabi ni Senate President Zubiri nung lumabas yung resulta ng surveys, we will consider as inputs yung survey na yan. Kaya, ang rason na lang nila bakit hindi na i-prioritize, kasi meron pa daw 3 hearing na gagawin ng subcommittee ni Senator Angara tungkol sa charter change. Kasi naka-3 hearing na sila eh. Another, kailangan pa daw ng 3 hearing. Isang hearing sa Baguio, isang hearing sa yung Baguio, Cebu, and Cagayan de Oro. Yung 3 hearing daw, mga expert, constitutional expert ang pinakinggan. Dito naman, mga common tao na lang. Papakinggan din nila ang mga tao. So, yun. Dahil hindi pa, kailangan pa na pakinggan ang sentimento ng taong bayan, kaya yun, may maganda silang rason na hindi pa maipapasa ang Chacha. So, dito mo makikita ang independence ng Senate. Kaya, salamat at ito, ma-maintain itong check and balances sa ating gobyerno. Kasi, kung walang Senado, example, isa na lang ang ating lawmaking body, parliament lang, iisa yun, wala na. Kung ano ang gusto ng Prime Minister, papasa sa parliament, wala na. Kawawang taong bayan. Napakaganda itong may check and balance. Kaya may Kongreso, then may Senado na mag-check. Baka mamaya mag-abuso ang Kongreso. So, good luck na lang sa Chacha after ng midterm election ng May 2025 kung kaya ba nilang ipasa o hindi. Sinabi niya, sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad Ito na nga mga investigasyon. kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. You want to brief us about all of these things? Yeah, you have the floor. I would like to have an opening statement also, sir. Yes, go ahead, sir. Go ahead. The Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PIDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PIDEA. With his letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted
had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Sir Jonathan Morales, Yes, Your Honor. yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, Nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. during your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi yung sinasabi ni ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay na-exonerate kami doon sa for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And
Yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa, sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present, doon sa, nirepresent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa madismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinirisinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmumula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, sabi niya gano'n, eto sir, si po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget.
Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niyang na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So sino yun? Mga kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal, logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po iisang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po, hindi po yun na usual yung, kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utusin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryo